Sino sa inyo mga nadidisappoint na, okay? Na-disappoint na tayo and probably nagtatanong kayo, bakit nga ba ako nadidisappoint? Anong reason for all this disappointment? Because I believe that everyone has been disappointed one way or the other. Yan man ay hindi masayang pagsasama sa isang kasal, yan man ay kasama mo sa trabaho na inangkinayata lahat ng credit na dapat palagay mo para sa iyo, mga kaibigan mong sumira sa pangako, mga doktor na hindi ka mapagaling, mga naluging negosyo, pagkatanggal sa trabaho, mga plano mo sa buhay na hindi nagmaterialize, pagkawala ng mahal sa buhay, kasakitan, or broken dreams. Naniniwala ko lahat po tayo ay nakaranas na ng disappointment sa ating mga buhay. Pero ba't nga ba tayo nadidisappoint? By definition, ang ibig sabihin nitong disappointment actually is, disappointment happens when something or someone fails to satisfy hopes or expectation. Kapag tayo ay may inaasahan, kapag tayo ay may ine-expect sa isang bagay at hindi na-deliver yung expectation na yon, usually doon po pumapasok yung disappointment o pagkadismaya natin. Maaaring simpleng expectation sa itsura, katulad ng akala ko matangkad siya, akala ko matangos ang ilong niya, o siya na ba talaga yan? Yung mga wrong expectation na yan ay nagli-lead sa mga disappointment sa ating buhay. Nakakatakot ang disappointment kapag pinabayaan natin, kasi ang disappointment could lead to despair. Pag sinabi mong despair, misery, o kaya naman even worse, depression. However, I acknowledge also na ang disappointment ay inevitable. Ibig sabihin yan, hindi mo maiiwasang ma-disappoint ka. Maliit na bagay o malaking bagay, lahat po tayo ay dumaranas ng disappointment. Pero kung ang disappointment ay inevitable, ang despair naman po ay optional. Hindi naman porket nadidisappoint ka, ay kailangan ma-depress ka na kagad. Hindi naman automatic na porket na-disappoint ka, ay kailangan maging miserable kagad ang ating buhay. However, maganda rin pong paalala sa bawat isa ito ng Panginoon sa atin na lahat po tayo, even our biblical heroes, have experienced disappointments in their life. Kung bubuksan po natin ang Bible sa Psalms chapter 42 verse 11, mismong si David po ang nagsasabi nito mga verses na ito. Sabi niya, "Why am I discouraged? Why is my heart so sad?" Nararanasan niyo po ba ito sa inyong buhay? Na kayo ay nagtataka rin kung ba't kayo nadidiscourage? Bakit ang puso niyo ay nalulungkot? Tingnan niyo ang ginawa ni David. Sabi niya, "I will put my hope in God. That in the midst of this discouragement and sadness na nararamdaman ko, yung pag-asa ko ilalagay ko sa Panginoon at ako'y magpupuring muli sa Kanya." Bakit? Kasi minsan kapag nadidisappoint ka, kapag discouraged ka, kapag kamalungkot ka, humihinto yung pagpupuri eh. Kaya sabi ni David dito, naku, mukhang nakalimutan ko na that even in the midst of a difficult situation, I should praise the Lord. I should worship my Savior and I should worship my God. So ibig sabihin, si David mismo, nakaranas siya ng disappointment, na-discourage din siya, pero ang naging solusyon niya, sabi niya, ilalagay ko ang aking pananampalataya sa Diyos at magsisimula uli akong magpuri sa Kanya. Bakit to? Kasi maging mga biblical heroes natin, nakakaranas po ng disappointment yan. Huwag nating iisipin na porket tayo ay nananampalatayan na sa ating Panginoon o tayo ay matagal na Christian, no, na pinanghahawakan ng ating pananampalataya, ibig sabihin nun ay hindi na po tayo madidisappoint. Si Joshua na-disappoint po siya. Si Jacob na-disappoint. Si Sarah na-disappoint. Si Hannah na-disappoint. Si Job sa Bible na-disappoint. Si Jeremiah na-disappoint po siya. Even Apostle Paul were persecuted and disappointed. At maaaring tayo, hindi naman tayo katulad ni Apostle Paul, ni David, ni Joshua, ni Jeremiah, pero maaaring at some point, or even now, sinasabi mo, parang hindi ko yata kayang makasurvive pa. Parang hindi ko na yata kayang bayaran pa mga bagay na ito. Parang I cannot take this feeling anymore. No? I cannot move forward anymore. Bakit? Kasi nakakaramdam tayo ng disappointments. Pero if you've been listening to me for quite some time, maaring narinig nyo na akong sinasabi ito at paulit-ulit ko pong isasabi ito sa inyo bilang encouragement sa bawat isa sa atin that we cannot control what happens to us, but we can always control what happens in us. Hindi ho natin makokontrol ang mga circumstances na nangyayari. Maaring hindi mo makokontrol ang pagkawalan ng trabaho, pagkamatay ng mahal sa buhay, ang mga disappointments sa kapaligiran natin, but definitely, we can always control what happens in our hearts. Do we have this mindset na hindi ko maiiwasang magkaroon ng disappointment externally, pero ang importante, itong disappointment na ito ay hindi mag-dwell sa aking puso internally. Isang magandang example dito, classic example of disappointment is yung nation of Israel nung sila po ay lumabas sa pagkaalipin mula sa Egypt. No, ang sabi ng scripture, tumawid po sila sa Red Sea and they just experienced one of the most spectacular miracle that God did, na parting the Red Sea. And after that parting of the Red Sea, they traveled 3 days more, and after traveling for 3 days more, they experienced hunger and thirst. At dahil sa kanilang pagkauhaw, naghanap sila ng tubig na kanilang maiinom.
And unfortunately, they went to the bitter waters of Mara. Now listen to me. For 3 days, wala silang mainom. For 3 days, kailangan nila ng tubig. For 3 days, pagod sila. For 3 days, they were hungry. For 3 days, they were thirsty. And then after all of these things, nakahanap sila ng isang river. No? Pero itong river na to ay undrinkable. It was bitter. It was contaminated. Oh, so this is a water, yes, pero hindi nila maiinom. Imagine the disappointment. Di ba? Na parang sa sobrang disappoint nila, sinisi nila si Moses. Nasabi nila kay Moses, pinagkatiwalaan ka namin, sinunod ka namin, tapos ito pa mangyayari sa amin. Kulang ba ang libingan dito sa Egypt at parang gusto mo kaming mamatay? Because alam nila that this is a life and death situation. Na-disappoint sila kasi yung inaakala nila, okay? Yung ine-expect nila na bodies of water na makakapag-quench ng kanilang thirst, hindi yon na nakapag-quench ng kanilang thirst. Kaya sila na-disappoint sa kanilang buhay. Nakita nyo mga kapatid, even pagdating nila doon sa promised land, napuno po rin po sila ng disappointments. Nung nakita ng mga Israelites ang promised land na ipinangako ng ating Panginoon, di ba? Maaga nga silang nakarating doon eh. Pero nung nag-send si Moses ng espiya, no, doon sa promised land, sabi nung 10 espiyang bumalik, mukhang hindi natin kaya, masyadong malalaki ang mga higante dyan. And even though si Joshua and Caleb reported the otherwise, mas pinaniwalaan ng mga tao yung report ng 10 espiya kung saan sinabi nilang hindi natin kaya. So makikita nyo na hindi lang sila takot, no, sa mga kalaban, kundi disappointed din sila. Kasi siguro in-expect nila na yung promised land na yun ay magiging madali lang i-possess. However, they really have to possess their possession. So yung mga promised land na yan na supposedly sa kanila na it is rich, it is abundant, it is fruitful, unfortunately they cannot possess it right away. They have to fight for their possession. And I believe that yung mga pangyayaring ganyan sa ating buhay, na meron tayong ini-expect sa Panginoon, nangako ang Panginoon na ito ang bibigyan niya sa atin, pero yung expectation natin na madaling buhay Kristiyano, yung magiging madali na lang ang lahat with our leadership maybe or sa ministry, it causes disappointments. Sino sa inyo nakakaranas sa mga ganito mga kapatid? Sige nga, let me know in the comment section if at some point in your life, these simple phrases and Bible stories are resonating in your heart, na nakakaranas po kayo ng disappointment sa inyong buhay. Because I'm sure, lahat po tayo at some point naka-experience tayo nito sa ating buhay. For sure, si John, si Saul, si Leah, si Abigail, si Jelomine, lahat po tayo naka-experience tayo ng disappointment sa ating buhay. Alam niyo po ba that even si Esau, o si Esau, mas kilala natin sa Tagalog, nung ninakaw in essence ni Jacob yung blessing na supposedly para sa kanya bilang isang panganay, 'di ba, nung kinukuha niya na yung blessing niya doon sa kanyang tatay na si Jacob, umiiyak siya. Sabi niya, "Bless me. Pagpalain niyo, ba't niyo binigay sa akin? Ba't niyo binigay sa iba, sa kapatid ko, yung blessing na supposedly para sa akin?" And he was so disappointed and possibly enraged with the thought na akin dapat yan. Pero bakit ibinigay sa iba? And sometimes may mga ganong circumstances sa ating buhay na sinasabi natin, ako naman yung sumunod, ako naman yung naglingkod, ako naman yung nagbigay ng buhay, nag-alay ng buhay. Pero bakit ito nangyayari sa atin? Na minsan naturuan tayo o kaya napaniwala tayo sa isang konsepto na tinuruan tayo na kapag meron tayong enough na pananampalataya, hindi na tayo maghihirap. Pag may enough time pananampalataya, hindi na tayo madidisappoint. Nakalimutan natin na hindi po obligado ang Diyos na payamanin tayo. Hindi po obligado ang Diyos na pagpalain tayo. Binigay po niya yan freely sa bawat isa sa atin. That's why we call it a favor from the Lord. Pero sometimes kapag hindi natin nararanasan, come on somebody, minsan pag hindi natin nararanasan is sometimes natitempt tayo na ma-disappoint. Pero bakit nga ba tayo nadi-disappoint in the first place? Do you want to know bakit nga ba tayo nadi-disappoint? And I want you to take note of this. Gusto ko mag-take notes kayo dito kasi I know at some point, no, kung nakakaranas tayo ng disappointment, gusto nating malaman ano ang ugat ng disappointments natin. Bakit tayo sa buhay mas madalas nadi-disappoint sa mga bagay-bagay? Number one, we are disappointed because we trust men more than we trust God. No? Kaya tayo nadi-disappoint, number one, is because mas magtitiwala tayo sa tao kaysa nagtitiwala tayo sa Diyos. Tingnan po natin ang story ni Joseph sa Bible. Okay? Kung titignan niyo po ang story ni Joseph sa Genesis, ang sabi ng scripture, si Joseph, the Lord was with Joseph. Si Lord kasama si Joseph. And because the Lord was with Joseph, the Bible says that God gave him success. So, dahil kasama ni Lord si Moses, naging successful si Joseph. So, kailangan maunawaan natin yan, na hindi kasama ni Lord si Joseph dahil successful siya. So, hindi lang sinasamahan ng Lord ang successful. In fact, pag sinamahan ka ng Lord, sigurado ang success. That whatever Joseph does, it prospers. Ano man ang gawin ng kanyang kamay, lagi siyang pinagpapala.
But unfortunately, dito sa mga favor na natanggap niya, may mga taong na probably nainggit sa kanya, and siguro because the Bible reference also Joseph to be handsome, may mga nagkakagusto sa kanya. At isa sa nagkagusto sa kanya ay yung asawa ng kanyang bossing. No, asawa ng kanyang boss na paraon. And because of nagkagusto, ito to cut the long story short, no, naakusahan falsely itong si Joseph ng rape. Nakulong si Joseph sa isang kulungan. Now listen, kung kilala niyo si Joseph at alam niyo po ang ipinangako ng Panginoon kay Joseph, ipinangako po ng Panginoon na si Joseph ay luluhuran ng mga tao, gagalangin siya, irerespeto siya. And yet, ano nangyari? And yet, yung dapat niluluhuran, yung dapat na ginagalang, yung dapat nasa palasyo, nasan siya, nakakulong siya ngayon. And while Joseph was actually in the pit and imprisoned, madaling isipin na, nakalimutan na nga ba ako ng Panginoon? And what disappointment could it be? Na ikaw na nag-e-expect ka sa mga pangako ng Panginoon, nag-e-expect nga na ikaw ay bibigyan ng Lord ng pabor. Nasaan ka? Nasa kulungan ka. Paano mangyayari dito yung pabor na gusto ng Panginoon sa akin? Pero tignan nyo because the Lord was with him and the favor of the Lord was with him. Even nung nasa kulungan si Joseph, nakakuha siya ng pabor sa warden. At naging in charge siya sa mga prisoner. Doon niya na-meet yung dalawang kasama niya sa kulungan na cupbearer at baker na naginip ng sabay at yung kanilang panaginip ay na-interpret nitong si Joseph. At nung nakalaya yung cupbearer and unfortunately yung baker ay namatay, ang sabi ni Joseph dun sa cupbearer, alalahanin mo ako paglaya mo. Banggitin mo ako sa paraon kapag ikaw ay nakalabas na. Sabi naman ng cupbearer, wag ka magalala, akong bahala sa'yo, ilalabi kita dun sa presidente. Alam niyo po ba nangyari pagkatapos nito? Pagkatapos makalaya ng cupbearer, nakalimutan niya si Joseph. And he forgotten Joseph for more than 2 years. Imagine niyo yun. No, more than 2 years siyang nakalimutan. Another disappointment na instead of being rewarded, dahil siya ang nag-interpret nung panaginip, instead of being remembered, he was forgotten. Just imagine how Joseph's hope was crushed again. Bakit? People will let you down. Hindi lahat ng nangako sa'yo, tutuparin nila ang kanilang mga pangako. And usually, yung mga disappointments na nararamdaman natin is simply because we chose to trust men more than we trust God. Kaya po tayo nadidisappoint kasi lagi tayong umaasa sa pangako ng ibang tao, sa kayang ibigay ng ibang tao, sa mga bagay na pinapakita ng ibang tao. Hindi. Dapat tayo magtiwala sa Panginoon na siya lamang po ang pagkatiwalaan natin sapagkat alam natin na ang tao posibleng hindi tumupad sa kanilang pangako pero ang Diyos tumutupad sa kanilang pangako. Sino sa inyo nakaka-relate, mga kapatid, sa pinag-uusapan natin? Okay, lagay nyo nga sa comment section, i-remind mo ang sarili mo, people will let you down. Stephen, people will let you down. Rachel, people will let you down. Rebecca, people will let you down. Carolina, people will let you down. Bakit? Yung cupbearer na nangako sa kanya, iniwan din siya sa ere, nakakalimutan siya for more than 2 years. Imagine niyo yun. What a disappointment, mga kapatid. Amen? And maybe, just maybe, many of us are disappointed is because we trust men more than we trust the Lord. I believe this is a reminder for each and every one of us. No, hindi ko naman sinasabing wag na tayo maniwala sa pangako ng tao. Pero wag mo na lang basta yun lang ang aasahan mo na susi ng iyong pagyaman, susi ng breakthrough sa iyong buhay, o susi ng milagro sa iyong buhay. Hindi po sila ang source mo. Hindi trabaho mo ang source mo. Hindi bank account mo ang source mo. Hindi yung experience or education or connection natin, influence natin. No, ang source natin ay ang ating Panginoon. Amen? Ang next is unmet expectation. That's number 2. Number 1, we trust men more than we trust God. And number 2, because of the unmet expectation. Bakit po tayo nadidisappoint? Is because of the unmet expectation. Naalala ko sa Luke chapter 24, the day where Jesus rose again from the dead, at doon sa road to Emmaus ay may dalawang disciple na naglalakad. Sabi ng scripture, on that very same day that Jesus rose again from the dead, itong dalawang ito at yung isa ay si Cleopas, well, they were talking about the big news. Ano yung big news na yun? That Jesus rose again from the dead. Jesus, in essence, joined them, in the midst of them, but they were kept from recognizing Jesus Christ. So, nandun sa gitna nila ang ating Panginoong Jesus, pero hindi nila na-recognize ang ating Panginoon. Amen? Because they were so sad and so sorrowful na ang ating Panginoong Jesus ay patay na, in essence. At yung Jesus na kasama nila sa ministry, yung Jesus na nakita nila nagpagaling, yung Jesus na nakita nilang nagbuhay kay Lazarus from the dead, is now dead. Sabi ng Luke chapter 24 verse 20, the chief priest and the rulers handed him over to be sentenced to death and they crucified him. Kinukwento nila kung paano silang na-disappoint, kung paano silang devastated na yung mga chief priests at mga rulers ang nagsentensya sa kanilang Panginoong Jesus na mamatay at crucify. Pero ang sabi ng verse 21, but we had hope, sa Tagalog, umasa kami, that He was the one who was going to redeem Israel.
And what is more, it is the third day since this all took place. Amen? Umasa kami, ang sabi nila, na si Jesus Christ supposedly ang magre-redeem sa amin sa Israel mula sa pagkaalipin ng Romano. Gayunman, sabi nila, ito na yung pangatlong araw kung saan ang ating Panginoong Hesus ay namatay. Ang question, dinisappoint ba talaga sila ng Panginoon? Did Jesus let them down? No. They were discouraged because they expect Jesus to redeem their nation politically. Hindi nila alam na ang purpose talaga ng ating Panginoon is not to redeem them politically, but to redeem them spiritually. Amen? Transform ng Panginoon yung iniisip nilang pagkatalo nung siya'y namatay into a victory. What does it mean for us? Na minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin that we expect God to do one thing and then God will do the other. Pero yung mga disappointment na yan is usually a result of the unmet expectation. Meron tayong expectation iba o mali sa ginagawa at gustong gawin ng ating Panginoon. And maybe 2025 has been a disappointing year for some of you. It has been a complicated year kahit na nagsisimula pa lang ang January at pakiramdam ninyo ang January ay parang ang tagal-tagal na gusto niyo na matapos ang January. Parang gusto niyo na tapusin na natin ito. Paano ko i-handle, Pastor, ang mga disappointments sa aking buhay kung 2025 pa lang, unang buwan pa lang parang hirap na ako at yung eyebags ko pang October na at yung stress ko pang November na at parang si Jose Marichan katabi ko na naman at nagbabati na naman ako ng Merry Christmas at dami ng mga problema ng aking pinagdadaanan, sa dami ng disappointments na nararanasan ko. How do I handle disappointments in my life? I believe the secret is very, very simple. Continue to trust God. Magtiwala ka sa Diyos. Bakit? Disappointment is not a dead end. Hindi porket nadi-disappoint tayo, tapos na kaagad ang kwento. No? Meron pang gustong gawin ang Panginoon sa iyong buhay if you will just let Him. Hindi porket nagsara ang pinto, sarado na rin ang Diyos sa mga posibilidad na gusto niyang may gawin sa iyong buhay. Hindi po, may gustong gawin ng Panginoon sa iyo if you will just let Him be. Disappointment is not a dead end. I remember sa Mark chapter 2 yung story nung tatlong magkakaibigan na dinala nila yung kanilang kaibigan sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng Mark chapter 2 verse 1, when Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that He was back home. Verse 2, soon the house where He was staying was so packed with visitors that there was no more room, that even outside the door. But while He was speaking God's word to them, verse 3, 4 men arriving, carrying a paralyzed man on a mat. Verse 4, they could not bring him to Jesus. They could not bring Him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above His head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. And Jesus, verse 5, seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, my child, your sins are forgiven. Look at these 4 guys na magkakaibigan that is so desperate to bring their friend to Jesus Christ. Ang sabi ng scripture, yung lugar kung saan nagpipreach ang ating Panginoong Jesus was packed with visitors. Wala ng kwarto, wala ng lugar, standing room only, even outside the door. Of course, what can you expect? Jesus was preaching. Of course, people are flocking in. There's no more room. Lahat ng lugar puno na, kahit na labas ng pinto, wala na habang nagpipreach ang ating Panginoong Jesus. Pero ang tanong, amen, kahit na ang mga tao ay excited to meet Jesus at punong-puno ang lahat ang bahay na ito ng tao because they want to listen to what Jesus was saying. Dahil mission-minded ang magkakaibigan, kahit na punong-puno yung kwarto, meron silang mindset, kailangan naming dalhin ang aming kaibigan sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung tayo ang kaibigan ng lalaking ito, maaring nung nakita natin yung maraming tao, sinabi natin, sa susunod na lang. Nung nakita natin, puno na, maybe, susuko na tayo. Madidisappoint ka kasi ine-expect mo, magiging madali. Ine-expect mo nung araw na yan, gagaling ang iyong kaibigan. Maybe, sabi na yan, sige, antayin na lang natin kung kailan matatapos ang ating Panginoon. Pero ano nangyari? Hindi sila nagpadaig sa kanilang excuses. Hindi sila nagpadaig sa kanilang disappointments. Because they are not just frustrated. They are not just disappointed. They are full of faith. Dahil punong-puno sila ng pananampalataya, kahit na-disappoint sila, tumuloy lang sila. Kasi hindi nila kayang pumasok doon sa pintuan, pero kaya nilang tungkabin at buksan ang bubong. Anong ibig sabihin nito? Disappointment is not a dead end. Hindi porket na-disappoint ka at sarado na ang pintuan, wala ng paraan. It's crowded, oo, pero desperate kami. Crowded yan, pero kailangan namin ng milagro mula sa Panginoon. Crowded yan, pero kailangan namin dalhin ang kaibigan namin sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Sometimes ang mga pintuan hindi accessible, but it doesn't mean that there is no other way. May mga pintuang isasara pero hindi ibig sabihin tapos na at wala ng pag-asa. Hanggang saan ka kayang dali ng pananampalataya mo? Yan ang tanong. Hanggang saan kang kayang dali ng paniniwala mo sa ating Panginoon? Because disappointment is not a dead end. Wag na wag mong iisipin, don't think for a moment na ang Diyos natin
Amen? Ay humihinto na porket pakiramdam mo, wala nang pag-asa dahil na-disappoint ka at parang napunta ka sa isang pader. Kung meron kang plano, may mas magandang plano ang Diyos. If you got a plan, God has a better plan. Ang Diyos natin ay mas may magandang plano sa bawat isa sa atin. Minsan lang may mga pagkakataon na mga blessing sa buhay natin ay parang supposedly blessing pero nasaktan ka, na-disappoint ka. Pero what if, even in that closed door, even in that crowded area, amen, God is orchestrating something in your life and in your situation. That is a good reminder for each and every one of us, my friends and family. Global family, magandang reminder yan ng Panginoon. Sino-sino man kayo nandito, si Christian, si Randy, si Erwin, si Estelita, si Joyce, si Rosel, I want to remind you, disappointment doesn't have to have the final say. Hindi porket na-disappoint ka, tapos na rin kagad ang ating Panginoon. Hindi mo man maranasan ang tagumpay ngayon, hindi ibig sabihin nun na hindi mo na siya pwedeng maranasan bukas. Hindi porket hindi nangyari ngayon, hindi na mangyayari bukas. Hindi porket hindi sinagot ngayon, ay hindi na sasagutin ng Panginoon. So kung sinara ng Lord, kung sarado ang pintuan, minsan magre-rearrange ka ng priority. Minsan babaguhin mo ang iyong plano. Minsan akala mo sa pinto ka dadaan, pero sa bubong ka pala papadaanin. But disappointments doesn't have to have the final say. Bumagsak ka, pero hindi pa tapos ang laban. Inayawang ka, pero hindi pa tapos ang laban. Iniwan ka, pero hindi pa tapos ang laban. Tinalikuran ka, pero hindi pa tapos ang laban. Kahit pa tinanggihan ka, hindi pa rin tapos ang laban. Your God is a waymaker. He is a promise keeper. If He said it, believe it. Kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. If God says it is finished, it will be done. Sarado man ang door of opportunity, laging may roof of opportunity. Sarado man ang pinto, laging mong tatandaan, may bubong pa kaya. Okay, na-disappoint lang tayo pero may paraan pa rin. No? Lagi mong tanungin ang sarili mo, na-exhaust na ba talaga lahat ng posibilidad? Nagawa ko na ba talaga? Nanalangin na ba ako sa Panginoon? Baka hindi pa. Naniwala ba talaga ako sa Panginoon? Kasi baka mamaya ang nakikita na lang ng mata natin yung limitasyon, kaya may disappointments. Puno ng tao. Pumunta ako sa likod, puno. Pumunta ako sa harap, puno. But let our eyes see that our God is a God of... okay, let me rephrase. Allow your eyes to be open for you to be able to see a God that is limitless. Your God is a God who knows no limit. Ang Diyos mo, walang limitasyon. So kahit pa sinarahan na ng doktor, healing is still possible. Kahit na wala ka ng mahiraman, provision is still possible. Kahit pakaramdam mo wala ng pag-asa, protection is still possible. Freedom is still possible. And peace is still possible. Hindi nila madala ang kanilang kaibigan because of the crowd. Pero nagbutas sila ng bubong. They lowered down their friend sa harap mismo ng ating Panginoon. Hindi na nga sila pumila in essence. Bakit? Na-disappoint sila, but they turned their disappointment into an appointment with Jesus Christ. Sa harap mismo ng ating Panginoon. Nakipag-appointment sila. Biruin mo, na-disappoint lang sila. Trinato nila yun. Baka may appointment talaga tayo. Kaya nilagay nila at nilaglag nila. Okay. Ibinabaan nila ang kanilang kaibigan sa harap ni Jesus Christ as if may appointment sila sa ating Panginoon. And disappointments can be an appointment for God's provision in your life. Disappointment could be an appointment for God's protection in your life. So sa mga panahong tatanungin mo, nasa ng Diyos, nasa ng pagpapala ng Diyos, nasa ng promotion ng ating Panginoon, might as well ask you a question. Nasa ng pananampalataya mo? Ang tiwala mo dapat nasa Diyos. Ibalik mo sa Diyos, wala nang iba. Amen? Lagay nyo nga po sa comment section, ang tiwala sa Diyos. Amen? Lagay nyo sa comment section, Stephen, ang tiwala sa Diyos. Okay? Heidi, ang tiwala sa Panginoon. Okay? Joanna Mary, ang tiwala sa Panginoon. Joanne, ang tiwala sa Panginoon lang. If God disclosed, no, minsan kung kailan niya gagawin ang isang bagay, kung kailan niya i-release ang blessing, kung kailan niya bubuksan ang durungawan ng langit, di sana wala tayong problema, no? Sabihin natin, Lord, kung dinidisclose mo lang kung kailan ako makakapag-asawa, kung kailan mangyayari to, hindi dapat problema to. Pero minsan nadidisappoint tayo kasi hindi natin alam kung kailan gagawin ng ating Panginoon. Pero ang pangako lang ng Diyos, kung yan talaga ay sinabi niya, He will accomplish what He has said in His word. Sa Romans chapter 5 verse 5, and I will close with this. Ang sabi ni Apostle Paul, and this hope that we have, yung pag-asang meron ka, will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with this, with His love. So kung ikaw man ay nawawala ng pag-asa, actually ang context nito is this, no? Ang sufferings, tinutulungan tayo na ma-develop, ang sabi ni Apostle Paul, na kapag tayo ay may mga suffering, nade-develop tayo into a mature Christian, na ang mga problem nagpo-produce ng endurance, ang endurance nagpo-produce ng lakas, ng character, at yung character na nade-develop, nagpo-produce ng pag-asa. At itong pag-asa na meron ka, yan yung sa verse 5, na meron ka sa ating Panginoon, that is the kind of hope that will not disappoint. Bakit hindi ka madidisappoint kung magtitiwala ka? Kasi yung Diyos na iyong pinapanampalatayanan, yung Diyos na iyong inaasahan, mahal ka. He loves you. So yung disappointment sa ating mga buhay,
iaalaw ng Panginoon minsan. Minsan may mga times na iaalaw ng Diyos na mangyari sa iyong pamilya, sa iyong karir. Pero kung di mo man makita ang kamay ng Diyos sa gitna nito, lagi mong pagkatiwalaan yung puso ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. He is doing something. He has a greater plan, that His plans are greater than ours. His thoughts are better than our thoughts, and His ways are better than our ways. And if you have that kind of perspective, if you have that kind of mindset, I believe, na anumang unmet expectation, anumang pagtitiwala na meron tayo sa tao, it will all be gone, and lahat yun magsishift tayo into believing that nothing is impossible with the Lord. Sa mga panahon na mas nagtitiwala tayo sa tao kaysa sa Diyos, at may mga expectation tayong hindi ma-meet, lagi mong tatandaan, ang Diyos ay may mabuting layunin sa iyo, sa iyong pamilya, at sa ating lahat. I'm so excited for what God is about to do to you. Di ko alam kung ano po ang level of sufferings, brokenness, heartbreak na nararamdaman mo sa mga panahong ito. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo at encourage ka, kapatid, na kung ikaw man ay dumarating sa mga panahong nadidisappoint ka, na parang hindi nangyayari yung gusto mong mangyari, at hindi mo makita yung gusto mong makita, at hindi mo marinig yung gusto mong marinig, lagi mo lang tatandaan na may Diyos na nagmamahal sa atin at hindi niya hahayaan na hindi natin makamit yung bagay na gusto niyang makamit natin kung nakikita ng Diyos na ito talaga ay nasa tamang panahon. Just believe in the Lord, and I believe the Lord will continue to lead us into a revelation that all these disappointments is not actually a dead end. It is a platform, not a prison. Huwag mong hayaan na ito ang maging dahilan para huminto ka, bagkos ito ang hayaan mong maging paraan para mas lalo ka makarating sa susunod na stage ng iyong buhay. Let us pray.